Magandang araw po sa inyo lahat. Um, Ako nga po pala si Freddy La Vega. Isa po ako sa mga pastor ng Solideo Gloria Christian Church. Naka-assign po ako sa outreach. And nandito na naman po ang Bible study ninyo. And ako naman po ay tutulong sa pamamagitan ng salita ng Diyos na makapag-encourage sa inyo. And topic ko po ngayon is a church that's centered on the gospel. Pero bago po tayo mag-upisa, inaanyayahan ko po kayong yuko inyong mga ulo at magdasal po tayo. Aming Panginoon, maraming salamat po dahil kayo po ang source ng buhay namin. Kahit po sa mga sandaling ito, kayo po ang nagbigay sa amin ng kalakasan. So that, Panginoon, makapagtipon po kami, makapakinig ng inyong salita. And praying, Lord, that your word will work upon our lives and that our lives will be affected by it and that we will come to know you more. Lord, nihingi po namin ngayon ang kilos ng inyong banal na spirito upang tulungan kami, lalo na po sa pag-intindi ng inyong salita. Guide me and guide your people as they listen. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Marami tayong naririnig na patungkol sa Ebanghelyo. In fact, narinig natin na ito sa Sunday preaching, siguro sa mga evangelism crusade na nakikita natin sa TV, at saka naririnig natin sa radyo. O yung iba, pag sinabing gospel, narinig din natin ito siguro sa mga kaibigan natin na nag-share sa atin ng gospel o ng Ebanghelyo. Pero the most obvious bearer of the word gospel or the gospel itself is the church. Everywhere you look, so long as it claims to be a Christian church, bears the gospel in them. Pag tumitingin kayo sa kanilang pangalan, sa karatulan ng kanilang church, or kahit sa mga dingding na nakapaskil, you would find the word gospel there. So, kahit na nga sa website nila, if titingnan ninyo, pasensya na nakatingin lang ako sa notes ko. So, may nakalagay Full Gospel Church. And then sa Statement of Faith, nakalagay din doon sa kanilang website, we are a gospel-believing church. Siguro, when we hear or read that the church adheres to the gospel of our Lord Jesus Christ, then somehow, yung nakabasa nito at saka nakapakinig nito, nabibigyan ng assurance na okay ang church na ito. And also, kung papasok ako sa church na ito, yun nga, it gives us assurance na okay talaga ito. And this church will lead me into salvation. So yun yung madalas na nakikita natin. But have you ever thought or asked yourself, ano bang itsura ng isang church na nakasentro sa gospel? Ano kaya ang ginagawa nila? Ano kaya ang kanilang sinasabi? Ano kaya ang ipinamumuhay nila sa loob ng church? Or paano kaya sila, how do they treat one another pagka nasa church sila? So, hindi ko alam kung ganun yung way of thinking ninyo. Pero kung hindi man ito umabot sa inyo, ito ang gusto kong i-share sa inyo ngayong time na ito. Marami nagkiklaim na sila ay gospel-believing church or sila yung church na nakasentro sa gospel. Pero kung titingnan mo at pagmamasdan mo ng mabuti, itong mga nagkiklaim na to, parang they fall short kung ano talaga ang nakasulat sa Biblia. Madalas, kagaya ko nung bago ako pumasok sa isang church, medyo sensitive ako. Gusto ko makasiguro na itong papasukan ko talaga na church ay talagang totoong church na ina-adhere ang gospel o they really uphold to the gospel truths. Ito yung
kumbaga tinitingnan ko sa isang church. So kung pumasok ka sa isang church at saka may nakalagay na gospel church, ito yung encouragement ko sa inyo. Look at the Bible. Base it there. Tingnan nyo kung ito ba talaga ang ginagawa versus sa claim na nilagay nila either sa kanilang karatula o dala-dala ng pangalan ng church nila or kahit na sa kanilang statement of faith na makikita nyo sa paper or sa website. So, ano nga ba ang itsura ng isang church that is centered on the gospel? So ngayon, I would like to share to you what a church that's centered on the gospel looks like. Ito naman ay nakabase sa Acts chapter 2 verses 42 to 47. So if you have your Bibles with you, buksan po natin sa Acts chapter 2 verses 42 to 47 and babasahin ko po sa inyo coming from the English Standard Version. Ito po ang sinasabi. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing to the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. So ito pong sinasabi. Now in this passage, gusto ko lang pong i-share sa inyo tatlong basic truths na makikita natin on this particular passage. Una po, itong church na ito, the way they act it or the way they, kumbaga kung paano sila kumilos bilang isang church, makikita natin na nakalagay sa verse 42 to 47 that they have a devotion to apostolic teaching. Yan po yung una nating pag-aaralan. And then pangalawa, they also have a loving concern for the needs of the people. So yun po yung makikita natin. As we go along on this passage, we will find that one out. At pangatlo, they are a God-centered church. Yun yung focus nila. Nakafocus sila sa kung ano makakapagbigay glory sa ating Panginoon. So, dahil limited yung time ko and I'm only given 30 minutes sa buong Bible study na ito, umpisahan kaagad natin. Ang isang iglesia or a church that is centered on the gospel is a God-glorifying church. So pagka sinabing God-glorifying church, then therefore meron silang ginagawa. Kaya a church that glorifies God is a church that has a devotion to apostolic teachings. Yan yung mababasa natin sa verse 42. Sabi nga, and they devoted themselves to the apostles' teaching. Now, let's take a look at the word devotion. Ano bang ibig sabihin nito? Kasi ito yung ginagawa nila noon eh. So devotion, coming from the original sinasabing proskartereo o proskartereo, na ang ibig sabihin nito is showing steadfast strength. Kumbaga, mayroon siyang prevailing strength. Ginagawa nila ito, sa ibang translation, sinasabi, continually devoting. So yung word na continually devoting, pinalalakas pa nila. Hindi sila basta-basta nadadala na lang na hindi natin pakinggan ang salita ng o turo ng mga apostol. Kung hindi, itong word na devoting or devotion doon ay talagang binibigyan nila ng diin, binibigyan nila ng importansya. At saka hindi lang basta-basta importansya na sabihin pagka papipiliin sila, mas mabigat yung iba kaysa sa pagtuturo ng mga apostol. Hindi.
Ang ibig sabihin nito ay talagang binibigyan nila ng malaking pansin. Pagka sinabing magtuturo si Apostol Pedro ngayon, tara punta na tayo at saka handa natin sarili natin para pakinggan ang kanyang ituturo sa atin. Ito ang ibig sabihin ng devotion. Sabi pa nga sa ibang dictionary, it means to continue to do something with intense effort. Siguro iniisip ko lang, kung may ginagawa man sila sa bahay nila nung time na yon, of course hindi naman lahat, doon nakatira sa Jerusalem. Pero siguro yung iba na doon nakatira, yung residence talaga nila ay nasa Jerusalem. Pagka narinig nila na magtuturo na naman si Apostol Pedro ngayon o kung sino mang apostol ang magtuturo, talagang iiwanan muna natin yung trabaho natin dito, pupunta muna tayo din, makinig tayo sa anong ituturo nila sa atin. So, ito yung to continue to do something with intense effort with the possible implication of despite difficulty. Kahit na mahirap sa kanila, kahit na lalakbayin pa nila ng napakalayo, para sa kanila hindi issue yun. Ang gusto nila talagang pakinggan. Ito yung tinatawag na devotion. My sense of loyalty, my sense of extreme importance, or pwede din nating sabihin talagang desire nila na they will persist on coming dahil yun ang gusto nilang mangyari. So, yun ang tinatawag na devotion. Isipin mo, kung devoted sila sa apostolic teaching o apostles' teaching, then you would think of it. Hindi nila palalampasin every opportunity na magtuturo ang mga apostles ng time nila. Talagang pupuntahan nila. Iiwan lahat kung ano man yung importanteng ginagawa nila para mapakinggan kung ano ang ituturo sa kanila ng mga apostol. Second to look at is itong tinatawag na apostles' teaching. Now, alam natin that the word apostle, kung babasehan natin yung root meaning nito, ibig sabihin nun, one who is sent o pinadala, isang mensahero. And teaching is simply teaching. Kumbaga, doctrine is simply teaching. So, apostles' teaching is teaching that comes to us through the apostles. Galing sa kanilang katuruan. Yun yung ibig sabihin nun. Specifically, yung mga pinili ng Panginoong Jesus, hindi lang yung nagkiklaim-claim lang. Kasi marami ngayon nagkiklaim na sila ay apostol. In the sense na kagaya ng office ng mga apostol, gaya nila Apostle John, Apostle Peter, Apostle James, Apostle Thomas, o kung sino pa man yung pinili ng Panginoong Jesus nung kapanahonan niya. Maraming nagkiklaim ngayon na sila ay apostol in the same way na kagaya nila Apostle Peter, Apostle John, pareho sila ng office. So, pagka sinabing apostles' teaching, parang kiniklaim nila, dapat makinig din kayo sa amin. Dahil apostol din ako. Pero, ang ibig sabihin ng nakasulat dito, yung specifically, pinili talaga ng Panginoong Jesus na maging mga apostol. Hindi yung nagkiklaim lang ngayon na pinili sila ng Panginoong Jesus. So, yun yung mababasa natin sa Scripture. Hindi yung nakikita natin ngayon. So, yun yung ibig sabihin. Paano natin malalaman na ito ay apostles' teaching? Now, marami namang nakasulat sa Bible. We have 66 books. E nung time na yun, hindi pa nabuo ang New Testament. So during the time of Acts, ang hawak-hawak nilang scripture or writing, yung nasa Old Testament. Yun yung basis ng pagtuturo ng mga apostol. So pag sinabing they devoted themselves to the apostles' teaching, ang binubuksan nilang scripture ay yung ay nakikita natin sa Old Testament. Pakinggan niyo sinasabi dito sa Acts 17 verse 2. Paul went to the synagogue as was his custom, and on 3 Sabbath days he reasoned with them from the scripture. So, it is the scripture. So, pag sinabing apostles' teaching, hindi yun opinion ng apostol, hindi yun kanyang kaalaman, kundi yun ay ang salita ng Diyos.
So, gaya ng sabi ko kanina, during their time, it would be the Old Testament. Pero paano naman sa ating panahon ngayon? Sa ating panahon ngayon, ito ay binubuo ng Old Testament and New Testament. So, pag sinabing Apostles' Teaching, ang kailangan mapakinggan natin ay yung nakasulat sa Scripture, yung nakasulat sa Biblia, both Old and New Testament. Kasi pag sinabi mong New Testament, apostol si Pedro, and you will find Peter's writing, 1 Peter, 2 Peter. Alam mo din na si Paul is an apostle of the Lord Jesus Christ. Yes, claim for it. At saka kung titingnan mo, Romans, 1 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, kahit na yung mga pastoral letter, kagaya ng 1 Timothy, 2 Timothy, tsaka Titus, yung Philemon, apostolic teaching yun. Dahil apostol si Pablo. So, pagka sinabing, yan yung tinuturo nila, pakinggan natin dahil yun ang nakasabi sa salita ng Panginoon. Pagka may dinala silang ibang katuruan na hindi nakasulat sa Scripture, then kahit na si Apostol Pablo pa ang nagsalita o si Apostle Peter, hindi natin i-consider na apostles' teaching yun. So don't give a devotion to that kind of teaching. Kaya nga sabi ni Paul sa Galatians chapter 1 verse 8, hindi ako nagkakamali, na walang ibang gospel. And nagtaka nga siya bakit ngayon mga mananampalataya sa Galatia ay nakikinig. Basahin ko na lang siguro para at least sumagi lang sa isipan ko ngayon. So, sabi sa Galatians chapter 1, verse 8. Verse 6 mag-uumpisa, I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Sabi niya sa verse 7, not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Kahit siya pa o kahit may anghel pang dumating, sana hindi natin paniwalaan. Kung may nagtuturo man at nagsasabing ito ang sabi ng salita ng Panginoon, ito po ang encouragement ko sa inyo. Kumuha kayo ng Bible, buksan nyo. Pagka nag-quote siya, basahin nyo, ito ba talaga ang sinasabi? Gaya ng mga Bereans. Yan po ang encouragement ko sa inyo. At saka, pag sinabing apostles' teaching, kailangan din natin i-consider ano ba ang manner ng kanyang pagtuturo? Ano bang kaparaanan niya ng pagtuturo? Now, kung titingnan natin ang passage ng Acts chapter 2, makikita natin na bago pa man na-establish ang church, may nangyari. Biglang dumating yung banal na espiritu. And after doon sa upper room, lumabas si Peter at nag-preach. So yun yung pinakaunang sermon na naibigay nung dumating ang Holy Spirit. And mapapansin nyo sa kanyang pagtuturo, expository yung kanyang approach. Hindi yung kahit ano-ano lang tinuturo niya, kundi may basis siya ng pagtuturo niya. And makikita natin na sinabi niya, nag-quote siya from the Old Testament. In fact, sabi niya sa verse 16 sa chapter 2, but this is what was uttered through the prophet Joel. No, sana hindi natin isipin na ganito lang kaigsi ang itinuro ni Apostle Peter nung time na ito. Technically, mahaba ito. Pero, of course, si Dr. Luke, sumulat ng Book of Acts, kinuha niya lang yung kung paano sinabi ni Peter at dinescribe niya lang so that may idea tayo. Pero hindi ako naniniwala na ito lang ang preaching niya. Dahil kahit nga si Pablo, pag nagturo siya, hindi niya concern yung time. Talagang kung paano niya i-explain ang scripture, yun ang gusto niyang gawin. So ganito ang nangyari. Ito ang nung time na tumayo si Peter, nag-preach siya, kumuha siya ng passage from the Old Testament, and explain niya ang meaning
ng passage. Tapos siya na-explain ang meaning ng passage, gumawa siya ng application galing dito sa scripture at in-apply niya doon sa mga kanyang tagapakinig ng time na yun. So yun ay expository preaching. Gusto ko sana i-expound sa inyo, but for the sake of time, at least lang po kung familiar kayo ano yung expository preaching, or kung hindi man kayo familiar, you can search it out. Kahit na i-google nyo lang anong ibig sabihin ng expository preaching. Pero ito yung ginagawa ito yung ginawa ni Peter nung time na yun. So, kaya yung mga tao, they were devoting themselves to the apostles' teaching dahil salita ng Panginoon. And because of that devotion, the church is glorifying God. Dahil salita ng Panginoon yung tinuturo ng mga apostol. Mismo mga apostol, pinili din ng Panginoon to be the bearer of God's word and His message. Pangalawa, yun yung unang truth. Yung mga tao, kumbaga, has a devotion to the apostles' teaching. So, if you would like to look at church that is centered on the gospel, anong itsura nito? First is malalaman nyo dahil ang church na ito is devoted to the apostles' teaching. Ibig sabihin, focus sila doon sa salita ng Panginoon. Yung mga pastor nila, yung mga leaders ng church nila, ang number one priority nila ay ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng church na centered on the gospel. Pangalawa, itong church na ito, if they claim to be a gospel-centered church, they have a loving concern for the need of the people. Mababasa natin yan dito sa verse 42. Tingnan natin, they devoted themselves to the apostles' teaching. And pangalawa, may fellowship, may breaking of bread, and the prayers. Para kanino ba ang fellowship? Para sa sarili nila? I don't think so. Pag gather nila, pag fellowship nila, they are concerned for one another. Para kanino ba ang breaking of bread? Para sa sarili nila? No. Kaya nga, sama-sama silang lahat. And they were breaking bread. So, ibig sabihin, they have a meal together. Yun yung punto doon. Para kanino ba ang prayers? Pag nagsama-sama sila, nagtitipon-tipon sila, so that they can pray for their own selves? No, hindi. They gather, nagtitipon sila so that they can pray for one another. Ito pa, sabi sa verse 44. And all who believed were together and had all things in common. So nagsasama-sama talaga sila. And they were together. Lahat ng nananampalataya sa Panginoong Yesus. At saka sabi din dito, verse 45, and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. So nakita ninyo, yung itong mga phrases na ito na nakasabi sa verse 42, verse 44, verse 45 shows that they really have concern for one another. They have love for one another. Isa-isahin natin. Ano ba ibig sabihin ng fellowship? Ito ay galing sa original na sinasabing koinonia. Siguro kung familiar kayo, ibig sabihin yan, shared in common. Because they share something in common, they all believe in Christ. So yun yung basis ng kanilang fellowship, partnership, community. So yun yung pinag-uusapan doon. Ito ay nagre-refer to the unique fellowship of Christians dahil sila ay nakay Kristo na. And then, kumbaga, they are engrafted together into His very body. So nagkakaintindihan sila, may fellowship sila, meron silang pagkakaisa, meron silang concern for one another. Kumbaga, believers are fellow partakers in the true knowledge of God because each belongs to the Lord. And accordingly, they share unique companionship with each other. Kaya may breaking of bread, kaya may prayers. Ito yung point doon na sinasabi. At saka
Hindi lang ganyan, meron pa silang sharing. They had all things in common. Hindi pwedeng sabihin ng isa na, wala ka bang makain? Bahala ka sa buhay mo. Basta ako, nag-ipon ako para sa sarili ko. No, hindi sila ganon. Kung sino man yung mga may pangangailangan, binigyan nila. Siguro para mabigyan ng konting background, each year bumabalik yung mga Hudyo to celebrate a particular feast. Kung hindi ako nagkakamali, I think 3 times in a year. Nung time na yon, bumalik sila dito sa Jerusalem. And then during the time, hindi na sila nakalabas, hindi na sila nakauwi. Dahil nga dumating yung Holy Spirit. And then, hinipo sila ng Holy Spirit and they have each other already. And because of this new thing na nangyari sa kanila, biglang na-establish yung church. Ngayon, dahil devoted nga sila sa Apostles' teaching, hindi na sila nakauwi kung saang lugar man sila galing. Bilang mga Hudyo, doon na sila, nag-gather na sila, and because of their devotion to the Apostles' teaching at saka yung fellowship, they have concerns. So yung mga nakatira doon, particularly on that place at Jerusalem, sila yung gumawa ng paraan. Kaya you will know later, kung babasahin niyo pa ang chapter 3 hanggang chapter 4 na pinagbebenta ng mga mayayaman, yung mga may kaya, yung kanilang mga ari-arian, their properties. So that, kung ano man ang kita nun, binigay nila sa paanan ng mga apostol, and yung mga apostol naman, dinistribute nila sa mga nangangailangan. Kaya sabi dito, they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. So, ganun yung nangyari. Kaya, sinasabi talagang they really have concern for one another. They love the people of God. Kaya ayaw nilang makita yung kanilang kasamahan sa pananampalataya na nagugutom o walang masuot o walang matirhan. So lahat sila nagtutulong-tulong sa bagay na ito. So think about it. Pagka sinabing nakasentro ba sa gospel ang church na yan? Pag tinignan nyo, oo naman. Kasi kung pakinggan mo yung mga turo nila, talagang nakafocus sa salita ng Panginoon. And talagang yung mga tao, they have a devotion to the Apostles' teaching. Pero hindi lang yan. Makikita mo how they love one another. Actually, sabi nga ng Panginoong Jesus, kung di ako nagkakamali, si John chapter 13, bago pa man siya namatay, bago pa man siya hinuli, bago pa siya pinako sa krus, nag-aahapunan sila kasama ng kanyang mga disciples. At sinabihan niya kanyang mga disciples, "The world will know that you are my disciples if you have love for one another." So, yun yung point na sinasabi ko doon. So, through fellowship, pag nasa Panginoon tayo, and ito yung gusto natin, centered tayo sa gospel, true fellowship with God means living continuously in God's preferred will. Loving what God loves and hating what God hates. So, pag sinabing, dahil ito yung kalooban ng Panginoon, kaya kita minsan kapatid, nire-rebuke sa kasalanan ginawa mo. Kaya kita tinutulungan kapatid dahil ito yung ginawa din sa akin ng gospel. Ito yung naging effect. Pinakain ng Panginoong Jesus yung mga nagugutom. So ako din, hindi ko matiis na wala kang kinakain. Tsaka sabi ng Biblia, do good to others, especially those in the household of God. So yun yung true fellowship. Kumbaga, kung anong gusto ng Panginoon, ginagawa ng mga tao sa loob ng iglesia. So ganun din ang isang gospel-centered church. May pakialam sila sa mga tao. Hindi sila, bahala kayo dyan. Basta kami dito, okay kami. Kung naalala nyo, kung sinabi sa 1 Corinthians chapter 11, hindi kinument ni Paul ang Corinthian church. Bakit? Dahil yung mga mayayaman, sila naggugrupo-grupo sila, nagtitipon-tipon sila.
Yung iba, wala nang kinakain. Tapos, sasabihin nila, oh, tayo na, may ano na tayo, may, let's have breaking of bread. Pero yung mga mayayaman, busog na busog sila, marami silang iniinom. Yung mga mahirap, dahil hindi nga sila makadala ng pagkain, nakadepende lang sila sa kung anong kita nila ng araw na yun, wala silang maiambag, nagalit si Paul. Sabi ni Paul, shall I commend you for this? No. Dahil nga, hindi nyo pinakita yung pagmamahal ninyo. Sabi niya pa nga wala ba kayong bahay na pwedeng doon kayo kumain? Kawawa naman yung mga kapatid niyo dyan na walang kinakain. Tapos kayo lang naggugrupo-grupo dyan na hindi nyo man lang pinapansin. So a true or a gospel-centered church has love for one another, or has a loving concern for the need of the people. And lastly, ito na. Una, sabi, coming from this passage, may devotion sa pagtuturo ng salita ng Diyos. And everybody is excited to hear God's Word. Hindi nila concern yung time pagka sinabing, magtuturo na yung mga apostol. So, pakikinggan talaga nila yon dahil diyan nila makikilala ang Panginoon. Diyan nila makikilala or malalaman ang kalooban ng Panginoon. Pangalawa, malalaman mo kung ang church na yan ay centered talaga on the gospel because they have a loving concern for the people. Ayaw nila na magdusa or magugutom or hindi ma-provide yung mga pangangailangan nila. Kaya sinabi, as any had need. So they shared, they all had things, or they had all things in common. Walang nagkulang talaga sa kanila. Ngayon, pangatlo, at ito na yung huli, ang gospel-centered church o ang church na nakasentro sa kanila ang gospel, nakatutok sa Panginoon. Kumbaga, these are God-centered focus ng mga tao. Verse 43, sinabi dyan, and awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. A church that's centered on the gospel always bring awe to God. Ano ba itong ibig sabihin nito? People want to hear more of the word being preached. Talagang namamangha sila parati sa salita ng Panginoon. People want to fellowship more with the brothers. Kaya they have devotion to the teaching, hindi lang sa teaching, kahit na sa fellowship, kahit na sa breaking of bread, and the prayers. Kaya yun ang sinasabi dyan. People want to share meals together and help and to give to one another. Kaya sinasabi, as any had need, binibigyan nila. Kung may pangangailangan, talagang nag-aambag-ambag sila, nagtutulungan sila, and they give to one another. And people want to pray more for one another. Kaya sila parating nagkikita, everyday nagkikita sila, ganito yung setup nila bilang isang church. And they pray for one another. Yun ang itsura. Dahil nakafocus sila sa anong kalooban ng Panginoon. And ito yung, kumbaga, nagbibigay sa kanila ng joy dahil nga sa ginawa ng Ebanghelyo sa buhay nila. Sa totoo, this is what all the gospel does to a church. Wala kang magagawa Pagka na-experience mo ang gospel, pagka totoo ang gospel na natanggap mo, you were convicted of your sins, you repented of it, nalikuran mo yung kasalanan mo, and nanampalataya ka sa Panginoong Jesus, syempre maliligtas ka. Dahil dyan, talagang magkakaroon ng effect ito sa buhay mo. And dahil nga, there is forgiveness, naranasan mo ang forgiveness, naranasan mo ang tawag nito, conviction of sin, naranasan mo ang grace ng Panginoon,
naranasan mo yung mercy niya, naranasan mo yung love from Him, yan at yan din ang gagawin mo sa buhay mo. Ipapakita mo din sa iba, ito yung ginawa ng Panginoon sa akin, an undeserving sinner, a wretched person, pero pinatawad ng Panginoon. Ito din ang gagawin ko sa lahat ng mga mananampalataya. And I won't hesitate to do it. Dahil ito ang naging effect sa akin ng gospel. The gospel did not make me proud. The gospel made me humble. The gospel made me love one another because it was the love of God that caused the Lord Jesus Christ to come here. Diba? Sabi sa John 3:16. He gave His only begotten Son. Dahil dun sa love ng Panginoon. Para maligtas tayo. So, ganun ang naging effect. So, bakit hindi ko mamahalin yung aking kapatid? Bakit hindi ko siya tutulungan? Tinulungan ako ng Panginoong Jesus. How would I know na ito nga sa church membership ng aming church, minsan tinatanong sa membership interview, paano mo nalaman na talagang nabago ka, na born again ka? So madalas naririnig ko, sinasabi nila, alam mo, mahal na mahal ko ang salita ng Panginoon. Gustong-gusto kong makapakinig ng mga turo. Tapos pangalawa, iba na, may humility na ako sa sarili ko. At saka ganun din, gusto kong tumulong sa iba, gusto kong share yung gospel, gusto kong magkipag-fellowship, gusto kong mag-pray. Ganun ang lumalabas sa kanilang mga sagot sa interview. Dahil ganun naman talaga ang magiging effect ng gospel sa buhay ng isang taong totoong tumalikod sa kanyang kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Jesus. Sabi ng Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel. Bakit daw? For it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Lumalabas yung katarungan ng Panginoon, ng righteousness ng Panginoon. At dahil nabigyan ka ng bagong buhay, ito na ang gusto mong gawain ngayon. Tinalikuran mo na yung luma mong buhay. At ngayon, ito na yung gusto mong gawin. Kaya sa loob ng church, pag nakakita ka ng church at tinatanong mo sa sarili mo, gospel-centered kaya itong church na ito, malalaman mo. Dahil una, they will have a devotion to the apostles' teaching. Talagang they will exert effort na bigyan ng malaking pansin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kahit na yung mga leaders, mga preachers, mga pastors, ang focus nila is pakainin ang tupa ng Panginoon by studying God's Word and explaining it to them kung anong nakasulat sa Scripture. Pangalawa, they will have love for one another. They will stand by the truth, at saka yung truth na yun yung i-share nila sa mga kapatiran. And they will not hesitate to extend help, love, prayer, and even devotion to one another. They will share meals. Wala nang distinction. Kahit na mayaman ka pa or mahirap ka, hindi na magmamatter yan. Para sa'yo, kapatid ko ito. Because this is my brother, I have an obligation. It's my duty to help them. So yun. At pangatlo, you will know dahil nakafocus sila parati sa kalooban ng Panginoon. And because of that, they will want to have more word being preached, more fellowship with the brothers. Hindi nila iniinda kahit na may kahirapan yung sitwasyon. They will desire to have fellowship with the brothers. They will share meals together and help one another and give to one another. They will always be praying for one another. Yun ang nagiging effect ng gospel. Kaya kung church ay ganun ang ginagawa, then you will find a church that is centered
on the gospel. Marami pa akong gusto sabihin, pero hanggang dyan na lang po muna, and I'm praying na sana nakatulong sa inyo ang kahit na konting pag-share ko sa inyo ng salita ng Panginoon. So pwede niyo pong balikan Acts chapter 2 verses 42 to 47. Pray po tayo. Aming Panginoon, maraming salamat po sa time na binigay niyo sa amin. And thank you so much na ang inyo pong ebanghelyo has great effect in the lives of the people. Ang unang epekto po nito ay ang kaligtasan namin. And maraming salamat po, Panginoon. We don't deserve because we are sinners. Pero niligtas niyo po kami. And for that we are grateful. Kaya Panginoon, we will devote ourselves to the teaching of your word. We will devote ourselves to loving one another. And we will always, Lord God, be amazed by your grace and mercy. Maraming salamat po. And I pray, Lord, sa mga lahat ng makakapakinig nito or nakapakinig nito, kayo po ang kumilos sa kanilang mga puso. And may your word not come back void, but accomplish its purpose for which you have sent it. For all of this, I ask and pray in Jesus' name. Amen. Thank you, and sana kung may opportunity again, baka makashare pa ako ng iba. Thank you, and God bless you.